2 oras bago nito, ang larangan ng digmaan mismo ay naging isang eksena ng ganap na massacre. Ang silangang Diyos ng Kidlat, si Malice, ay nagpatuloy ng kanyang walang tigil na pag-atake laban sa mga mandirigma ng 6 na martil na angka ng Diyos ng Espada, na dumiretso sa kanilang hanay ng walang tigil. Siya ay kumilos na parang isang likas na sakuna na nagkatawang tao, na binawasan ang bawat kalaban sa kanyang dinaraanan sa mga piraso sa isang mapangwasak na suntok pagkatapos ng isa pa. Habang ang labanan ay unti-unting natapos at ang alikabok ay nagsimulang lumapag sa hindi mabilang na mga bangkay, nagpalabas si Malice ng isang mahaba at pagod na buntong hininga. Ang kanyang tingin ay dumaan sa nawasak na larangan ng digmaan habang bumubulong siya sa sarili na sa wakas ay tapos na. Naniniwala siyang natapos na niya silang lahat, kahit na sila ay magkaaway. Isang mahinang bakas ng pagsisisi ay sumurfi pa rin sa kanya. Naramdaman niya na napakaraming buhay ang kanyang kinuha ngayong araw. Di nagtagal, ang kanyang mga iniisip ay lumipat sa isang partikular na tao. Nagtaka siya kung ano ang iisipin ng lalaking yun kung makikita niya ang massacre na ito. At sa pamamagitan ng walang katapusang pagdanak ng dugo na ito, tinanong niya kung sa wakas ay nagawa niyang maibsan kahit isang maliit na bahagi ng natitirang galit ng lalaking yun. Dahan-daang ikiling ni Malice ang kanyang ulo pabalik at ipinikit ang kanyang mga mata habang bumubuhos ang malamig na ulan, hinuhugasan ang dugo sa kanyang mukha. Sa maikling sandali, tanging katahimikan ang natira. Pagkatapos biglang, ang Diyos ng Espada ay nagpakita ng diretso sa kanyang likuran. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga pandama na umabot sa maalamat na antas, nabigo si Malice na mapansin ang kanyang presensya hanggang sa wakas ay nagsalita ang estranghero. Mahinaong sinabi na ito mismo ang inaasahan mula sa dakilang silangang Diyos ng Kidlat, na obserbahan ng Diyos ng Espada na kahit na nakikipaglaban gamit ang isang nasugatang braso, kahit isang batalyon ng ganoong laki ay hindi naging kakayahan na magdulot ng anumang tunay na hamon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa kalapit na tubig habang binanggit niya na ang nilalang na nahulog sa lawa kanina ay dapat na ang puting tigre. Mahinahon niyang sinabi na ang halimaw ay lumaki ng husto mula noong huling pagkakataon na nag-cruise ang kanilang mga landas. Pagkatapos, habang naaalala ang nakaraan, ipinaliwanag ng Diyos ng Espada na noon, dahil sa panghihimasok ng time patrol, hindi niya nagawang patayin ang tigre gamit ang kanyang sariling mga kamay. Walang pakialam na naisip ng Diyos ng Espada na para kay Malice, ang insidenteng yun ay dapat na nangyari mga 100 taon na ang nakakalipas. Sa mga salitang yun, marahas na lumingon si Malice upang harapin ang misteryosong figura na nakatayo sa kanyang likuran. Ngunit ang Diyos ng Espada ay nagpatuloy lamang sa pagpukaw sa kanya. Mahinahong tinanong kung ano ang pakiramdam na personally nasaksakin ang lalamunan ng isang matandang kaibigan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, may sumabog sa loob ni Malice. Ang lahat ng kalmado ay agad na nawala habang siya ay sumugod ng may galit, ibinuhos ang bawat onsa ng kanyang kapangyarihan at lahat ng galit na kanyang pinigil sa loob ng maraming taon sa kanyang pag-atake. Nagpalabas siya ng isang mabangis na serye ng mga pag-atake patungo sa Diyos ng Espada. Bawat suntok ay may sapat na lakas upang durugin ang paligid, ngunit sa kabuuan ng lahat, ang Diyos ng Espada ay nanatiling nakakagambalang kalmado. Siya ay nakatayo sa kanyang kinatatayuan nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada, tinitiis ang buong pag-atake nang hindi man lang nakakatanggap ng isang galos. Habang patuloy na umaatake si Malice, lalong lumalim ang kanyang galit habang muli niyang napagtanto na ang lalaking ito sa harapan niya ay ang pinagmulan ng lahat ng kanyang pagdurusa, ang halimaw na pumatay sa tigre na sanggol, ang halimaw na kumuha kay sakong mula sa kanya, umuungal sa loob. Tinipo ni Malice ang bawat natitirang piraso ng lakas sa kanyang kamao bago naghatid ng isang mas mapangwasak na suntok. Ang laki ng epekto ay nag-trigger ng isang marahas na pagsabog na nagpadala ng matatalim na tipak ng bato na ligaw na lumilipad sa bawat direksyon. Isang napakalaking ulap ng alikabok ang lumamon sa larangan ng digmaan, ngunit habang unti-unting kumupas ang alikabok, ang Diyos ng Espada ay nahayag na nakatayo doon na ganap na hindi nasaktan. Perpektong buo sa kabila ng pagkuha ng buong puwersa ng atake ng direkta. Nagngalit si Malice ang kanyang mga ngipin at inihanda ang kanyang sarili para sa isa pang desperadong pagsalakay. Isinumpa ang sinumpang halimaw na nanatiling hindi nagalaw pagkatapos ng lahat. Ngunit sa kaibuturan, inaasahan na niya ito. Alam niya na ang mga ordinaryong atake ay hindi kailanman magiging sapat upang malampasan ang napakalaking agwat sa pagitan nila. At gayon, sa isang huling pagsusumikap, sinimula ni Malice na itulak ang kanyang sarili lampas sa kanyang mga limitasyon. Ang kanyang aura ay sumabog ng marahas,
Kahawig ng isang banal na pagbabago habang isang madilim at nakakasakal na enerhiya ang lumamon sa kanyang buong katawan, kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nagninggas sa isang nakakatakot na kinang, pagkatapos, walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang kanyang kumikinang na kamao pasulong, pinaga niya ang kanyang sukdulang pamamaraan, ang ganap na kamao ng kawalan. Ang atake ay sumugod pasulong sa bilis na lampas sa kung ano ang kayang sundan ng mata bago bumagsak ng diretso sa Diyos ng Espada nang may dumadagundong na epekto. Agad siyang ikinulong sa loob ng isang marahas na umiikot na bunganga ng hilaw na mapanirang enerhiya. Ang laki ng kapangyarihan ni Malice ay lubos na nakakagulat. Ang nagresultang shockwave ay kumalat sa halos isang kapat ng buong tuktok ng bundok, pamunit sa tanawin ng may napakalakas na puwersa. Isang napakalaking bangin ang inukit ng diretso sa lupa sa harapan niya habang ang mga resulta ng pag-atake ay patuloy na nagngangalit sa buong larangan ng digmaan, dahil naipit na ang bawat huling onsa ng lakas mula sa kanyang katawan, bahagyang nangangasiwa si Malice habang mabigat siyang humihinga para sa hangin, ang kanyang mga baga ay marahas na nagniningas habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng pag-urong ng kanyang sariling pamamaraan. Pagkatapos biglang, isang maltong bungo ang nabuo sa harapan niya na puno ng killing intent. Ang eksaktong parehong masamang presyon na naramdaman ni Yowon kanina ay agad na pumuno muli sa larangan ng digmaan, bago pa man makareact si Malice, gumanti ang Diyos ng Espada. Sa nakakatakot na katumpakan, ang pag-atake ay bumagsak ng diretso sa mga braso ni Malice, ngunit ang momentum ay hindi tumigil doon, ang enerhiya ay nagpatuloy na maglakbay pasulong, hinihiwa ang napakalaking mga batuhan sa likuran niya ng napakadali na parabang mga piraso ng papel. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang tunay na sindak sa loob ni Malice. Nagtaka siya kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang kanyang nasasaksihan, ngunit bago pa man tuluyang makalabas sa kanyang bibig ang kaisipan, ang kanyang braso ay naputol ng diretso mula sa kanyang balikat, sumigaw si Malice sa matinding sakit habang ang dugo ay sumabog sa hangin. Gayunpaman, ang Diyos ng Espada ay nanood lamang ng mahinahon, halos humanga, na sinabing ang pag-abot sa ganoong antas sa pamamagitan lamang ng tapat na pagsasanay ay tunay na kahanga-hanga. Gayunpaman, ang kanyang tono ay hindi nagtagal ay naging malamig. Sinabi niya na wala na siyang oras upang magpatuloy sa paglalaro. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang appointment sa isang tao, bumabalik sa kasalukuyan, ang Diyos ng Espada ngayon ay nakatayo ng diretso sa harapan ni Yowon. Mahinahon niyang sinabi na matagal na panahon na, bagamat pagkatapos ng maikling pagtigil, itinuwid niya ang kanyang sarili, na sinabing marahil ay mas tumpak na sabihin na ito ay isang kasiyahan na sa wakas ay makilala ang demonyong Diyos. Hindi maitago ni Yowon ang pagkabigla sa kanyang mga mata habang nakatitig sa entidad na nakatayo sa harapan niya. Wala siyang maramdaman mula sa Diyos ng Espada, parabang ang lalaki ay umiiral sa perpektong at nakakatakot na pagkakatugma sa kalikasan mismo. Ngunit higit na nakakabahala kaysa doon, napagtanto ni Yowon na mayroong ganap na kawalan ng damdamin na nagmumula sa kanya. Hindi ito na ang Diyos ng Espada ay nagtatago ng kanyang mga damdamin, siya ay tila wala na lamang kahit ano. Agad na nakilala ni Yowon kung sino talaga ang lalaki sa harapan niya, ang maalamat na dalubhasa na minsang nakipaglaban sa demonyo ng Espada, ang manlalakbay na tumawid mula sa hinaharap patungo sa nakaraan. Habang pumapasok ang katotohanan, likas na sinimulan ni Yowon na sabihin ang titulong demonyong Diyos, ngunit mahinahong itinaas ng Diyos ng Espada ang isang kamay, pinutol siya habang humihingi ng sandali. Pagkatapos, walang babala, itinaas niya ang kanyang paa at niyapakan, ang lupa ay sumabog palabas ng Mad Alien, nabasag sa isang perpektong pabilog na bunganga na halos 5 hanggang 6 na metro ang lapad. Pinanood ni Yowon ang eksena sa pagkabigla habang naramdaman niya ang matagal na enerhiya na nakaimbed sa lupa, nakilala niya ito kaagad. Ito ang natitirang puwersa ng ganap na kamao ng kawalan ng Diyos ng digmaan. Nagpalabas ang Diyos ng Espada ng isang mahinang buntong hininga, ipinaliwanag na sinubukan niyang ikalat ang enerhiya sa kanyang buong katawan, ngunit nanatili pa rin ang natitirang kakulangan sa ginhawa. Inamin niya na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong umabot sa ganoong tugatog na umaasa lamang sa kanyang mga kamay. Sa malapit, si Malice ay nakatayo pa rin. Kahit na ang mga palatandaan ng buhay ay malinaw na kumupas mula sa kanya, ang kanyang katawan ay tumangging bumagsak, nakatayong tuwid na parang isang sinaunang puno na ang mga ugat ay nanatiling malalim na nakaimbed sa lupa. Tahimik na tinitigan ng Diyos ng Espada ang bangkay bago sinabi na ang makita ang isang taong nagtataglay ng gayong napakalaking pagmamalaki, na nakapagpapaalaala ng dakilang ninuno at ng sinaunang patriarka ng kulto, ay labis siyang ikinatuwa. Sa mga salitang iyon,
Naramdaman ni Yoon na nasusuka ang kanyang tiyan. Ang lalaking ito ay nagsalita na parang personal niyang kilala ang celestial na demonyo mismo, at ang kaisipan lamang ay puno si Yoon ng malalim na pagkabahala. Ang silangang Diyos ng Kidlat ay isang mandirigmang tunay na iginalang ni Yoon bilang isang malakas na kaaway. Ngunit ang marinig ang gayong walang laman na papuri mula sa isang lalaking tila ganap na walang pagkatao ay hindi makayanan. Kay Yoon, ito ay parang hindi paghanga at higit na parang tinutuya ng Diyos ng Espada ang mga patay. Nang gigil, malamig na sinabi ni Yoon na ang lalaki ay tiyak na nasisiyahan sa pakikinig sa kanyang sarili na nagsasalita. Itinaas lamang ng Diyos ng Espada ang kanyang tingin sa bumabagsak na ulan at sumagot na nakakalungkot na naramdaman yun ni Yoon, bagamat naiintindihan niya ito. Ipinaliwanag niya nang mahinahon na siya ay nabuhay ng napakatagal, at sa paglipas ng walang katapusang panahon, ang kanyang mga damdaming pantao ay unti-unting natuyo, ngunit pagkatapos bigla, lumaki ang mga mata ni Yoon sa hindi makapaniwala. Ngayon lamang niya napagtanto na ang bumabagsak na mga patak ng ulan ay hindi dumadampi sa Diyos ng Espada. Hindi ito na ang Diyos ng Espada ay aktibong umiiwas sa ulan, sa halip, ang mga patak ng ulan ay natural na tumatalbog mula sa isang manipis, hindi nakikitang patong ng hangin na nakapaligid sa kanya, dumudulas ng hindi kailanman nakikipag-ugnay. Mahinahong naisip ng Diyos ng Espada na ang oras ay isang tunay na kakaibang bagay, na may kakayahang muling hubugin ang mga ilog at bundok sa loob ng ilang dekada, at sa huli ay magdulot kahit ang pinakamabangis na bagyo ay kumupas. Nang hiniling ni Yoon na malaman kung ano ang eksaktong sinusubukan niyang sabihin, ang Diyos ng Espada ay nagpuna lamang sa napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kasalukuyang mga posisyon. Kasabay nito, inamin niya na nakakapreskong makakita ng isang demonyong Diyos na kumakapit pa rin sa mga damdaming pantao. Inaalala ang nakaraan. Sinabi niya na noon, si Yoon ay tunay na nagkatawang tao ng titulong demonyong Diyos, isang ganap na pinuno na nakatayo sa itaas ng lahat. Agad na sumagot si Yoon na ang Diyos ng Espada ay nagsalita na parang sila ay matandang magkakilala, sa kabila nito ang kanilang pinakaunang pagkikita. Sumagot lamang ang Diyos ng Espada na palagi niyang iniisip kung ano ang mararamdaman na tumayo sa parehong antas ni Yoon, at ngayon, alam na niya sa wakas, sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng Diyos ng Espada ay lumipat sa isang bagay na lubhang nakakatakot habang ang mga anino ay bumagsak sa kanyang mukha. Mahinahon niyang sinabi kay Yoon na hindi man lang niya masabing nararamdaman niya ang pagnanasang lumaban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaramdam ng pagnanasang lumaban sa isang langaw, kahit na, ang isa ay nakakaramdam lamang ng pagkayamot sa presensya nito. Pagkatapos biglang, ang Diyos ng Espada ay naglaho, sa isang iglap ng napakabilis na bilis, ganap niyang isinara ang distansya, lumitaw sa ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Yoon, sumandal ng mas malapit. Bumulong siya na tiyak na naramdaman din ni Yoon ang eksaktong ganitong paraan sa nakaraan. Nagyelo si Yoon sa pagkabigla, hindi maintindihan kung paano nawala ang distansya sa pagitan nila ng napakabilis. Ito ay hindi isang pamamaraan ng paggalaw, para bang ang mismong espasyo na naghihiwalay sa kanila ay tumigil na lamang sa pag-iral. Bago siya makareact, naghatid ang Diyos ng Espada ng isang sipa na nagpadala kay Yoon na paliparin ng marahas pabalik, matapos dumausdos ng ilang metro sa nawasak na lupa. Sa wakas ay nagawang pilitin ni Yoon ang kanyang sarili na huminto. Ang kanyang braso ay nanginginig ng hindi makontrol mula sa epekto, mabilis niyang napagtanto na kahit ang sipa ay lumitaw na walang pagsisikap, ang puwersang nakatago sa likod nito ay ganap na halimaw. Kahit na aktibo ang nanosut, ang shockwave lamang ay yumanig sa kanyang buong katawan, ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi, ang Diyos ng Espada ay nakatayo na muli sa harapan niya. Tumingin pababa sa nakaluhod na si Yoon, mahinahon niyang sinabi na hindi ito masama. Kahit na gayon, mahinahong sinabi ng Diyos ng Espada na ang kanyang naunang pag-atake ay orihinal na nilayon upang tuluyang durugin ang braso ni Yoon. Pagkatapos, nang hindi siya binibigyan ng sandali upang makabawi, naglunsad siya ng isang mapangwasak na sipa mula sa itaas na nakatuon ng diretso sa ulo ni Yoon. Agad na nag-react si Yoon, itinawid ang dalawa niyang braso sa itaas niya sa pagtatangkang humarang. Ang banggaan ay nag-trigger ng isang napakalaking pagsabog ng chi, isang napakalakas na presyon ang sumabog palabas sa bawat direksyon, napakasakal na kahit ang nakapaligid na hangin ay tila nag-distort sa ilalim nito. Sa sandaling yun, lubos na napagtanto ni Yoon na ang lalaki sa harapan niya ay umiiral na lampas sa lahat ng loika. Ang iisang suntok na yun ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa sa nauna. Kahit na pinalalakas ang kanyang sarili gamit ang kanyang ika-10 na antas ng chi,
desperadong nagpumiglas siya upang mapanatili ang kanyang depensa, ngunit ang lupa sa ilalim niya ay hindi na makayanan ng puwersa at agad na gumuho. Pagkatapos, ang binti ng Diyos ng Espada ay dumurog ng diretso sa depensa ni Yoon. Isang marahas na pagsabog ang sumabog sa epekto, direktang tinanggap ni Yoon ang pag-atake, at sa maikling sandali, ang kanyang paningin ay halos tuluyang dumilim habang ang boses ni Nano ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang dalawang braso ay nabali, nagsimula na ang self-regeneration, samantala, tahimik na tumingin pababa ang Diyos ng Espada sa bagbog na si Yoon nang may nakikitang interes. Sa kabila ng mapangwasak na epekto, ang baluti na pumapaligid sa kanya ay kahit papaano ay nanatiling buo. Kaagad, napagtanto ng Diyos ng Espada na ito ay hindi ordinaryong kagamitang proteksyon, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ito ng mas maingat bago tinanong kung paano nagkaroon si Yoon ng baluti na nilikha gamit ang teknolohiya mula sa hinaharap.